Tubig na nagbibigay buhay, living water. 1:4:10-15. Teksto, Magandang Balita Biblia. Sinabi ni Jesus sa kanya, kung alam mo lamang ang kaloob ng Diyos at kung sino itong humihingi sa iyo ng inumin, ikaw mismo ang hihingi sa kanya at bibigyan kanya ng tubig na nagbibigay buhay. Ang sino mang uminom ng tubig na ito ay mauuhaw ulit, ngunit ang sino mang uminom ng tubig na ibibigay ko sa kanya ay hindi na muling mauuhaw kailanman. Ang tubig na ibibigay ko sa kanya ay magiging batis sa loob niya na patuloy na bubukal hanggang sa buhay na walang hanggan. Malinaw at malalim na paliwanag. 1. Ano ang ibig sabihin ng tubig na nagbibigay buhay? Ito ay hindi ordinaryong tubig na iniinom natin araw-araw. Ito ay metapora, simbolo, para sa buhay na walang hanggan, kaligtasan, at banal na espiritu. Sa orihinal na Griego, hydrorzon equals tubig na buhay o tubig na nagbibigay buhay. Si Jesus ay nag-aalok ng isang bagay na lubusang nakakabusog sa pinakamalalim na pangangailangan ng tao, ang uhaw ng kaluluwa. 2. Kontrast sa ordinaryong tubig. You can look at the table in the conversation history. Ang babae ay patuloy na umigib araw-araw dahil nauuhaw ulit. Ganoon din ang maraming tao. Hinahanap nila ang kaligayahan sa pera, relasyon, tagumpay, bisyo, pero nauuhaw pa rin. 3. Malalim na kahulugan. Si Jesus mismo ang tubig na iyon. Kapag tinanggap mo si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas, tinatanggap mo ang tubig na ito. Ito ay ang banal na espiritu. Sa ibang bahagi ng 1, sinabi ni Jesus, ang naniniwala sa akin, mula sa kanyang sinapupunan ay bubukal ang mga batis ng tubig na nagbibigay buhay. 1:7:38-39. At ipinaliwanag ni Juan na ito ay tumutukoy sa banal na espiritu. Ito ay buhay na walang hanggan, hindi lang punta sa langit pagkamatay, kundi bagong buhay na nagsisimula ngayon pa, may kapayapaan, layunin at relasyon sa Diyos. 4. Bakit ginamit ni Jesus ang larawang ito? Ang Samaritana ay nasa balon, literal na nauuhaw. Si Jesus ay gumagamit ng bagay na pamilyar sa kanya para ipaliwanag ang espiritual na katotohanan. Ito ay tinatawag na contextualization. Sa lumang tipan, ang Diyos ay madalas na inihahambing sa batis ng buhay. Jeremias 2:13, Ako ang bukal ng tubig na nagbibigay buhay. Awit 36:9, Sa iyo may bukal ng buhay. 5. Paano natin ito matatanggap ngayon? 1. Kilalanin si Jesus bilang ang nagbibigay nito, kung alam mo lamang kung sino itong kausap mo. 2. Humiling, Panginoon, bigyan mo ako ng tubig na ito. 3. Manampalataya at tanggapin siya bilang tagapagligtas. 4. Magpatuloy sa pakikipag-ugnayan sa Kanya sa pamamagitan ng panalangin, Biblia at pagsunod. Kapag may tubig na nagbibigay buhay ka na, ikaw mismo ay magiging batis para sa iba, tulad ng Samaritana na agad nagpatotoo sa buong bayan. Tanong para sa iyo, alin sa mga aspeto na ito ang gusto mong laliman pa? Halimbawa, paano ito nauugnay sa banal na espiritu o paano ito mararanasan sa pang-araw-araw na buhay? May personal na uhaw ka ba ngayon na gusto mong i-connect kay Jesus? Sabihin mo lang kung ano pa ang gusto mong talakayin tungkol sa tubig na nagbibigay buhay. Nariyan ako para gabayan ka ng mas malalim.